Yan, no? So, as I said, we will be discussing Module 4. Kita na, no? Time value. So, we will be going through first with the theory, and that's about basic financial concepts. Okay? Then, what are these simple interest? What are these compound interest? No? Then, after that, saka na tayo mag-jump doon sa time value. No? So, first things first, we have to know first kung ano-ano ba yung mga basic terms. Now, sabi ko kanina, kung ikaw yung mangungutang, no, you are the borrower, you are to sacrifice to pay an additional amount because of the use of money. Kaninong pera? Doon sa nag-lend sa'yo. Okay? So, if let's say you lend me 10,000, no, of course, I have to think that yung 10,000 na yun, hindi lang 10,000 yung pag bumalik. There goes the interest. So, what is this interest? Interest is the amount or the return earned by or the amount paid to someone who has forgone current consumption or alternative investment opportunities and rented money in a creditor relationship. As I said, when you borrow, no, yung inutangan mo, naturally, ume-expect yon doon sa gamit ng pera na binigay sa'yo. So you will be bound to pay interest. Now, the amount, let's say yung 100,000, kung yung inutang, we call that principal, no? There is the amount of money borrowed or invested. Now, the term of loan, this is the length of time, no? Yung katagalan kung hanggang kailan mo siya babayaran. So, let's say you will be borrowing 100,000 and then you will be paying 1 year. So, that's the term of the loan. After 1 year, you will be paying the utang. The rate of interest, this is the percentage or the principal on the principal that the borrower pays to the lender for a specific period, no, as compensation, and that, no, ang interest na yan, that is somehow dictated. Okay, dictated. So, kung let's say 5-6, alam niyo 5-6, di ba? Yung sa Bombi. Yun, Yes, no? ma'am. So, meron ka interest yun. 5-6. No? Utang ka ng 5. Ibibigay mo, babayaran mo sa is. So, let's say, no, 500, babayaran mo 600, yung 100, okay? Pag yun ay dinivide natin, 100, i-divide natin doon sa inutang natin 500, no? 20% yun, 20% na interest. So, rate of interest, this is about percentage. No? So, every amount you borrow, may corresponding interest rate. That goes with yun yung pinaka rate of interest. Okay? Kaya kung let's say, sabi, o sige, pautangin kita, bigyan kita ng 5%. No? 5% interest. So, kung 100,000 yan, 5% interest, bayad ka ng, for a year, no? Bayad ka ng 5,000. Ay, 5,000 ba? 100, tama, 5,000, no? So, how do we compute simple interest? Paano ba kinocompute yung simple interest na yan? As the word itself, no, it's simple. Pag sinabing simple, madali lang. Or let's say, parang bang ang dating is, hindi ka masyadong mahirapan, madaling computein. Actually, sa math, may math kayo, di ba? Sa math, ito yung I is equals to PRT. No? I is equals to PRT. P for principal, R is rate, T is time. Pero sa finance, meron tayong formula na ginagamit, no? This is the formula that the finance are using. Interest is equals to present values of 0, meaning yung principal, magkano siya, times the interest you are to pay, times the number of years you are to pay the loan or let's say the investment. Okay? Yung interest dito, yung I dito pala, yan ay para sa simple interest. Yung principal, present values of 0, it is the amount that was given to you
wala pang interest, plain na plain. Kaya kung 100,000 nyo, 100,000 yan, present value. Then, kung ano yung pinag-usapan nyo, 5% ba yan, gano'n tatagal, 1 year. Okay? So, madali siyang tignan at madali din computin. No? Walang problema dyan. So, here's the problem. What is the simple interest on 100 at 10% per annum? Meaning, per annum na babayaran. 10%. No? Pero you will be paying that for 6 months only. So what would be the simple interest for you to pay for a 100 peso earning 10% interest per annum, pero you will be paying that after 6 months. So using the formula above, you will be getting I is equals to present value sub 0, which is 100, times ano yung interest na binigay? 10%. Okay? Times ilan yung months, no? 6 months. Ilang months meron sa isang taon? 12. Okay, 12. 12. Okay. Oh. So, if ever, no? Pwede tong 1/2 kung tutusin, no? Pero, di ba, sabi nga natin, kalahating buwan siya, kung ang equivalent ng 1 year is 1, kalahating taon is 0.50. Ano ba kayo doon, yung per quarter? Pagka isang quarter, 3 months. Second quarter, no, 6 months. Third quarter, 9 months. 1 year, 12 months. Yung ganon, yung conversion. Or let's say 0.25, 0.50, 0.75, 1. Did you get that? May may ganong... Yes po. Yes, may ganong, minsan, no, na question, kumbaga, no? How are you going to convert yung 1 year into, let's say, percentage? Or let's say, number of months, no? Or number of period. Or sometimes it's about decimal, no? Yung decimal. Kaya kung decimal, 0.25, 0.5, 0.75, 1. Pagka percentage, it's 25%, 50%, 75%, 100%. Pagka naman yung number of years, it's 3 months, 6 months, 9 months, saka 12 months. No? Pero kasi minsan may alanganin. Pagka ganun, convert nyo sa months. Halimbawa, from January to May. No? Ilang months meron sa May? O ilang ba yun hanggang May? No? So, January, February, March, April, May. 5. So, merong 5 buwan na babayadan sa loob ng isang taon. Kaya 5/12. Did you get that? 5/12. Pag nako-convert ng months. So, ang babayaran natin, no, sa 100 peso, merong 10% interest, babayaran ng 6 months, you are to pay 5 pesos. Okay? 5 pesos. So, after the period, the lender will be receiving 105 pesos. 100 for the principal, 5 peso for the interest. Did you get that? Nakukuha po? Yes, ma'am. Paano ba kinukuha yung Jamboard dito? Sandali, anak, ha? Pinag-iisipan ko yung Jamboard, eh. Para makaka-compute ako. Jamboard. Ayun. You don't have Jamboard. Oo nga. Create nga, ano? Awayin ba ako? Saan ba yan? About Jamboard. Ano ba yan?
Binabasa ko na isang araw itong Jamboard na ito. Ma'am, sa plus sign po. Saan po? Plus sign po sa may baba, orange. Yun. Okay. Salamat. Ayan. So, kita ba? Kita? Para convert lang ako. So, how is it for us to check, no? Text. How is it for us to check kung let's say, no? Gagawin natin, interest is equals to future value minus present value. Okay? So, ano ang labas? Kukumpute natin is equals to 100 daw yung nilagay natin plus future value minus present value. Future value is 105. Okay? Minus present value of 100. Ito mapang ginala. Next. Wala na ba yun, no? So, 105 minus 100 yung inilagay natin. That means to say, mayroon tayong 5 peso na interest, no? If we will be looking at the formula, no? Interest is equals to ano daw yung future value natin, no? Future value na 1 of future value na 105, no? Future value na 105 minus yung ating principal value na nilagay, which is 100. So, interest is 5 peso. Now, what if it says, no? Ay, naman ako. Ayaw umedit. What if the problem says you invested 150,000, okay, and then you will be paying 7% interest rate for a period of 8 months. Okay, so what would be the answer? Looking at interest is equal to present value of sub-zero present value of sub-zero. Okay, sub-zero. Yun, no? Minus, times interest times
time, no? Time or yung nth. Yun ang equivalent na dyan eh. So kung it's 150 times 0.07 times, ilan yung 8 months? 8 divided by 12. So what would be the answer? Point 67. This is 0.08. Yeah? I mean 0.07 times 8%. 0.67, ma'am, yung 8 over 12. Times 8 divided by 12. So, magkano ang ating magiging interest na babayaran? Yes, no? It's 7,000. So, checking it, interest is equal to future value minus present value is equal to 100. Magkano yung interest natin? So, magiging magkano siya? Future value. 157 minus 450, no? It's equals to, yun, no? 7,000. 7,000. Yes. Hindi ko mapadlak yan yung box. Gets to? Gets? Kuha? Yun, no? So, that is if it is single or simple, no? What about if it is compound? Pag sinabing compound, yung interest na kinita natin do sa first year, no? You don't have the idea of getting the money, sige, nilagay mo pa doon. So, nung nilagay mo doon, kikita uli yun. Mag-i-interest uli yun. Plus the fact na yung interest, kikita din ng interest. So, that is what we call compound. There is the interest that is paid not only on the principal invested, but also on the interest, no, or any interest earned in the principal, future value 1, but not withdrawn during early periods. Okay? Hindi withdraw, pero ang tendency, kumita pa siya. Gets nyo? So, meron tayong formula na pwedeng gamitin doon, no? Future value 1. Kasi nakuha natin yung no? Nakuha natin yung una kanina. Tapos nakuha natin yung amount, 157, no? So, yung 157 na yon, since yun yung first year, tapos hindi mo tatanggalin, assuming pareho yung ibibigay na interest rate at saka number of years uli or number of time. So, kukompute natin based on doon sa first year na interest or na may interest na binigay sa atin. So, dito, no, kung nag-invest ng 100,000, yes nga? Ay, 100,000. Ng 1,000, tapos yung interest niya or yung kanyang formula, no, future value sub 1 is equals to present value sub 0 times 1 plus I, no? Interest rate actually. So, yung 1,000 na ininvest mo, yun ay kikita, no? At 6% for a year. Kuha nyo? Assuming ito yung ano niya kanina. I mean, kung nag-invest siya, no? Nag-invest. Ito si Lucas, mag-invest na 1,000, tapos hindi niya kukunin. Sa 6% compounded annually, ito daw yung formula na gagamitin. F1, no? So, ano yung first year niya, F1, para makompute yung 1,000 na ilalagay niya. So, ang present value niya na ilalagay, 1,000, tapos, ang formula ay quantity 1 plus I. I is interest. So, yun nilagay, present value, tapos 1 plus yung 0.6 na interest. So, magiging 1,060. Para future value 1 na yan. So, after a year, 1,060. Now, assuming hindi niya kinuha, pinalago pa niya. So, the next year,
you will notice, gagamitin na natin ito. No? Formula na pareho, pero hindi na present value, this time future value na siya. Yung nakuha natin ng first year. So, future value 2, kasi kukunin natin yung pangalawa eh. Future value 2 is equals to, ano yung future value 1 na ginamit, or yung na kinita niya nung unang taon, tapos quantity 1 plus I. So, yung 1,060 dito, did you get that? Yung 1,060 dito, yan, no? Yun ang gagawin natin future value 1, tapos yung corresponding formula. So, 1,060 times convert this, no? Into 106, kasi inad lang siya. Sa 2 years, kikita yung pera ng 1,123. Bakit? Kasi yung 1,000 para sa principal na nakalagay doon, yung 60, iintirasan yung 60, kikita yung 60 na yon. Kaya yung 123 na yan, 123.6, alisin mo yung 60 dyan, no? Kumita ng 63.6 nung second year. Get nyo? Nagigets nyo? Yung interest na 60 dito, kumita yan. Tapos yung meron pang kinita dito na 60 plus, ano yung equivalent ng 60 dito? 60 times, ano ngayon? 6%. No? 60 times 6%, 360. Kaya, 60 dito, plus 60 pa dito, buwan nyo, 120. Plus, itong 60 na to, kumita dito yung interest 1 ng 360. Kaya ang total, 1,123.60. Gets? Sabi natin, yung first year, may 60 na kinita. Yung second year, may 60 na kinita. Pero, since itong first year na to, nakapasok na, or let's say, hindi mo naman kinuha, plus yung 1,000, kung nare-recall nyo, yung 1,000 na hindi nga kinuha ang principal, yung 1,000, yung kinitang 60 yan, yung second year, kumita ng 60, tapos, kumita ng, yung para sa 60, kumita ng 3 something, no? 3, as a calculator ko. 360. Para sa itong 360 na to, itong 360 na to, para to dun sa first year interest. Dito po, ito. Yung first year na yan. Gets nyo? Kaya 1,123.60. Now, next to it, hindi pa rin niya kinuha. Sige pa rin, no? So, another formula for that, this time, future value 3. Kasi pang 3 years na. So, gagamitin natin yung second year. Future value 2, ito siya. Tapos, kukumputin ulit natin for another year, 1.06. Kaya lalabas, 1191.6.01. Now, kumputin natin to, lalabas dito, may 60, kumita uli. Tapos, yung kita na yon. Tapos, 60, second year, kumita uli. Tapos, third year, 60, kumita siya. Tapos, yung mga interest may kita rin. Kaya, ang dadating or ang mangyayari, let's say, Lucas will not anymore deposit the amount. He will be getting it. Ang kukunin niya ngayon, okay, out of 1,000, ang future value niya na 119101, okay, 119101,
ano yan? 91 point. Yeah. Mali. Wait. Yun. 1191.01, no? Yung first year na 60 plus interest, tas interest para ika-third year. Kanya? Yung second year, yung interest, second year, plus the interest na kinain nun, tapos yung third year, para sa current na interest. Kaya pag pinagsama-sama siya, ang total niya, 1,191.01. Kaya at the end of 3 years, pag mag-withdraw na si Lucas at ayaw na niya renew, ang mangyayari, ito ang makukuha niya. Kaya kung 1,000 yan, sa original investment, ang makukuha niya is 1,191.01, meron siyang interest sa 3 years na 191.01. Okay? Now, pag nagana tayo sa time value of money, nagagamit tayo ng table, makikita nyo, yung 1,191.01 na yan, ito siya, kung gagamitan ng table. Okay? Gagamit ng future value kasi ito eh. Gagamit ng table 1 for future value, ang kanyang factor, no? May factor eh, is 1.191. Kaya pagka minultiply 1,000 times the factor 1.191, ang answer, future value 3 is equals to 1,191. Makikita nyo yung table na yon na ginamitan natin, plus yung kinompute natin dito na manual, nagpapareho siya. No? Decimal lang ang disparity niyan kasi nga, we are using the 3-digit ba? 3-digit. No? 3-digit. Yan, 1.191. 3-digit after the point. Gets nyo? So, sa simple, walang problema, no? Madali ang simple. You will notice, madali. Yan. Interest is equals to present value times interest times rate, no? Or times rate. Times number of years. Pero pagka nagbago na isip at meron ng, sabi nga medyo nasilaw na at okay naman pala yung pera niya, pwede nga mangyari nun, no? The person will be placing the amount, sige pa lang, or sige lang, no? For as long as, hanggang kaya niya. So in that case, ang tawag na doon ay compound. Compound na ang kanyang income or ang interest na kikitain niya. Bakit? Kasi mga interest na yon, kikita ng panibagong interest. Magpupuro interest na siya. Get siya? Nakukuha niyo po? Yes, ma'am. Okay. So why not come up, or let's come up with a sample. Hala, saan ko nilagay? Yes, yes. Wait mga anak ha. Did I mention to you, meron ako libro? Just sa finance. Hindi po. Ay, bawi.
Yun. So let's work out with some examples, no? Para medyo ano tayo. Yan, no? Please, no? Compute 500,000 compounded annually. Okay? 5,000 or 500,000 compounded annually at 7% for 15 years. $1,379,515.77. So it's 500,000 times 7% times 15 years. No? So 525. Tama ba? Compounded, ma'am, di ba? Mm-mm. Compounded. Ay, yung formula pala. Use the formula. Wait. Diba yung kinumplit ko? Use the formula. Ano yung formula natin? Ano po? 500,000 times Pag-use ko tayo pala. 1.07 to the power of 15 years. 15 years, yes. Yeah, 500,000 times 1.07 Oh, to the no? power of 15 power yan. Yes po. Hirap kasi i-compute isa-isa kaya to the Oo power nga, of yun na nga inaano ko. Nga pala, yung iba sa inyo, compute. Sorry Yung iba nga pala sa inyo, yung cellphone lang ang gamit. Well, anyway, paano gagawin natin? Sige, ganito, no? yung Ayan, simplified na formula na lang, ma'am. Oo, sa simplified. Sige, wait. Balik ako dito. Sige. Huh. So, let's use what? What will be the future value? Bakit ba future value agad ako? Ang ganda ko. Wait, no? Yung ordinary muna, compounded. Simple interest and compounded, no? So, kung meron tayong present value na 500,000. Simple interest. Let's say, replace siya ng 15 years, no? So, that would be what? Present value, interest is equals to present value times 15. Rate, no? Times time or times end year. So we have 500,000 times 0.7. 525,000. Yes, no? 525,000. Yun nga yung compute ko eh. So 525,000 sa 15 years 525,000 ang interest. Ang principal ay 500,000, di ba? So all in all, ang kanyang kukunin pag nag-withdraw siya, yung 500,000 niya, tapos yung kinita niya sa 15 years na 525, that is 1,025,000. After 15 years, After 15 years. 525. Oh, 525 plus 500,000 na investment, di ba? So, ang kanyang kukunin after 15 years na matapos yung kanyang investment ay 1,025,000. Kasi 500 plus 15 to, no? So, this would be 525 plus yung investment niya na 500
Yan. So, pag pinotal natin yan, that would be 1,025,025. After 15 years, intay siya. Now, what if naisipan niya, sige, let's place it for another year. Another year, ha? So, ang gagawin natin, yung formula na pang second year. Remember? Yung formula na pang second year. Ano yung formula natin na pang second year? Ito. Okay? Ito siya. So, magkano ang future value 1 natin? 1,025,000. Okay? Sige, paki-compute, please. Aray ko. 1,025,000 times 1.07. I-compound na siya, ma'am. Oo, magko-compound siya. I-compound So, siya. So, let's Oo. say yung base natin is yung... 1 year pa rin. Okay. 1 year pa rin. 1 year. Kasi 15 years to, di ba? On the 16th year, ma'am, magko-compound siya. Oo, magko-compound siya. So, parang additional 1 year. Parang ganun na labas. Siguro, minsan nangyayari. Imbis na kukunin mo siya, ang daming cheche-bureche, ay, sige na nga, next year na lang. Ayusin ko muna yung mga dokumento, yung mga ganon. So, tendency mo, sige, replace mo na muna ng another year. So, yung 1,025,000 natin, ipe-place mo ng another year, eto na nga yung formula nito for 2 years, no? Or for second year, kumbaga, ang mangyayari. Kaya ito yung amount na dapat makuha natin, 1,025,000 plus 1 point, ano yung ating interest rate? 7%. Okay? So, 1,025,000 times 1.07, ang magiging answer dito ay 1,096,000. 750 po. 15. Yun, no? So, 1,900, 1,096,000. 750. Okay. So, ang principal natin dito na lumalabas, or let's say yung interest 1, no? Principal plus interest 1. Yung 1,025, remember? Yan. So, ika-second year, or nung ipinilize natin for additional 1 year, kumita yung pera ng 71,750. Interest ng 1 year plus yung interest ng 525 na interest for first year. Nakuha niyo siya? Isa-isay natin, ha? Ito yung 1,025 for 15 years. Now, what happened? Sabi natin, di muna natin siya kinuha. So, 1,025, okay? Tapos, nilaon natin siya ng 1.07. Diba? For 1 year. So, ang naging answer niyan ay 1 million, magkano yun? Yung 1,096,000. Ayun, 96,750. 1,650. Okay. Yan yung first year. I mean, yan yung ika-second year na gumala siya. So, ano nangyari? Bakit merong 1,096 yan? Para pala i-adjust na itong bastos na ito. Yun, gawa ulit tayo. Ang comprised to 1,096, no? Yung 1,025, gets nyo? Tapos, ininteresan siya, yung 500, remember yung 500? I-interest siya ng 0.07. 35,000. Gets nyo? Plus, yung 525 na naging interest times 0.07. 36
750. So, 36,750 plus 35, 71,750. Okay? Magkano difference? 1,096,750. Mali. Yung kinita na 525 dito times 0.07, sa second year, kikita siya ng 36,750. Tapos, yung hindi pala. 500,000, kikita siya ng 0.07. Ayun, 35. Tapos, yung 525 times 0.07, 36,750. Tapos, yung 500 na 35. Yung principal, interest plus interest nung sa second year, no? Yung 35 na yan, may interest yan sa second year, 0.07, 24,250. Ang haba, no? Yan ang magiging ayos na eh. Para bang pagka minano-mano mo, iisa-isahin mo lahat kung saan ang galing. Yung kinita ng first year, ang kinita ng second year, no? So more or less, 24,750, 35, 36,750, 36,750, 35. Ayun, no? 77,000 something. May nawawala pa. Isa-isahin yan. Pero more or less, dun siya lalabas. Okay? Yung ika-second year niya, ito yun, second year niya, kinokomputan mo yung kanyang mga interest na dinaanan. Now, para makita natin yan, tignan nyo nga yung makukuha nyo kaya, yung table, tignan ko dito, may table ako eh. Wait Maliit nga pala yung inyong cellphone eh, just in case may hirapan tignan. Ayun. Table 1, future value, 7%. 7%, 16 years. Ayun. $500. Yung 2,715. Ay, future. Kali pumapatak 16 years eh. 2,952 times 2.952. So, 1,476,000 future value. 16. 15 plus 1 eh. 15 plus 1. So, 2,759. Tapos ang susunod niya, ika-16th year ay 2,952. O, 2,952. Pinilize natin is 500 times, kung sa 15 years, times 2,759. 1,379,000. Magkano nakuha natin? Bakit parang hindi tumatama? Yung base kasi, ma'am, ano yung principal, ma'am? Parang babago kasi siya. Oo, yung no? Kasi uma-add yung interest. Pinompute natin kasi sa straight line eh. Pang ano yan eh, pang future value. What is the future value? Ay ginamit ko sa straight na na investment. Okay? Na compounded. So 500 compounded annually, 7% at 15 years. So yung kanina, no, 525 yung interest, 500 yung laman, ay yung principal. So that is 1,025,000.
after 15 years. No? After 15 years. Now, if let's say you change your mind at gusto mo pa siya, hindi na siya simple interest. Siya ay magiging compound. Kasi lahat nung nandun, yung principal, yung interest na kinitaan, i-interestan pareho yun. Yung 500 ulit, kikitaan mo, tapos yung interest uli na kinita doon, kikitaan mo siya. Kaya hahaba, kumbaga, magiging ganito nga ang style eh. Ito yung mano-mano na ginagawa. Pero kung let's say titingnan mo siya by the table, mas madali. Kasi table na nga eh. No, meaning ito naka-factor. May factor na tinitignan. Doon sa table. Gets nyo? Now, anyway, ito pala din ang sasabihin ko, no? Kasi halos parang nakikita to eh, yung compound interest at saka yung future value. No, yung ito yung next na to, no? Nakukompute natin. Parang nakikita siya. How is it now for us? Pag may word na future value, naturally future value yun. Okay? Pero pag walang word na future value, sa compound lang mo siya kukomputin. Or sa simple. Simple or compound, whichever. Kung let's say, sinabi ba 1 year lang, or let's say, it will be invested for another year, compound na siya. Okay? May guide dito ha, na tinitingnan. Pagka, limbawa, kamukha sinabi ko kanina, actually, kinocompute to sa future value. Mali ako nang ginamit na formula, na sample, problem solving. Sa future value dapat to eh. Kasi iba yung, nito eh, iba yung formula, no? At the end of the topic, you will notice, tignan nyo ha, at the end of this, ayan, may mga formula na gagamitin para sa corresponding ano ba yung kukomputin. Kaya kung future value siya, single, future value, ordinary, annuity, meaning yung hulugan, future value, ordinary annuity, meaning at the end of the year, future value annuity, beginning of the year. Tapos present value, single siya, tapos may annuity na at the start of the year at saka at the end of the year. Kaya 6 na formula yan. Pero sa future value lang yan. Yung present value na kanina dinidiscuss ko sa inyo, it's just a matter of, ipinakikita ko sa inyo, na ang mga pera, kapag ka inutang, or let's say umutang ka, expect that you will be paying for something. And how is it for you to compute that? Ito nga yung formula. Now, sa math, ginagawa to, I is equals to PRT. Okay, sa math. Ngayon, pagdating sa compound, iba na yung ginagamit nila formula. Pero kami, no, sa amin, sa finance, sa consistent. No, ito ang laging ginagamit namin. Pag simple, ito siya. Pag compound, pag ganito. Kino-compute mo by the year. Kaya kung let's say, matagal mo i-invest, pati kang bata ka. Now, para, hindi ganun ang mangyari, puntahan mo na itong time value mismo. Kasi ito, i-direkta ka na niya kung saan at anong table ang gagamitin mo. Ito pang ordinary lang to eh. Yung mga masisipag mag-compute. Kasi ang tendency dyan, hinahanap mo din magkano interest ng interest. Kaya kung let's say 7 years yan o 5 years, no, mula future value 1, future value 2, 3, 4, 5, yun, that's the time, tsaka makikita mo at the end of the road pa. Whereas kung naka-table lang titignan mo, yung 5 years time, kita mo na kaagad. Gets nyo? So, nyo lang itong formula, no? Itong simple formula na to, at itong compound formula na to, paano siya gumagala. Kung beginning pa lang, ito siya, sa compound. Pero kung let's say, after how many years, nakukunin siya, ito na siya. Na specifically, napapalitan yung present value dito sa future one, no, yung first or initial, para sa second year. Kasi tumatakbo na. Second year, kukunin mo yung future value 1. Sa third year, kukunin mo yung future value 2. Sa fourth year, kung may future value 3. Kung fifth year, future value 4. So, pahaba ng pahaba.
Kaya yung 15 years dyan, kung iisipin, kung iisa-isahin yan, mahaba yan. Pag ginamit dyan, sa simple o kaya compound. No? Error ko yun kasi nagamit ko yung future to eh. Actually, nakita ko yung word future. Eh, wala na, nasabi ko na eh. So, ginamit lang muna natin sa simple, as if. No? Halimbawa, nag-invest ka sa bangko, Miss Manager, meron ako dito na, 500,000, i-place mo nga dyan. O, di syempre, the usual, tatanungin ko naman manager, para ilan buwan ho? Hindi, lagay mo na muna dyan, 15 years. 15 years? Pabor sa bangko yun. So, one time ka lang niya i-interesan. Kailan yon? After the 15 years. Now, pwede naman, kunin mo yun monthly. May usapan lang kayo. Ano gagawin nila doon? Yung interest mo doon sa 15 years, kasi straight lang yan eh. I-divide nila ng 15. Kaya magkano compute natin kanina? 525. Kung ito nga i-divide mo lang yung 15 years. O every year, may makukuha kang 35,000 sa kanila. So, finish the 15 years, 525 ang total mo. Straight yun straight. Bakit? Kasi simple. Or let's say compound. But if let's say you are sure that you will be putting your money on a specific date, no? Dito na ngayon yun. Yan. Kaya meron tayong word na time value. How much is it now that if let's say you want to get it in some future time, no? Magkano ang interest na i-earn nun? So, time value of money, it's about understanding time value of money in a crucial time, no? In effect that, ano ba ang nangyayari doon sa pera mo pag nilagay mo? So, this is knowing how much, no? Are you going to get if you invest the money today? Kaya kung let's say, gusto mo mag-invest ng 100,000 ngayon, kasi gusto ko in 10 years time. Ganong pera ang gusto ko eh. Pwede ba yun? O kukumputan ka ngayon. Depending on paano ginamit yung pera mo. Okay? So, yung mga bangko, may ginagamit yan ng factor, kamukha nung inilagay ko sa inyo dyan. Yung table. Ginagamit nila yung factor na yon. O yung numero na nandun. Now, bakit daw ginagamit to? No? Some comprehensions of the time value. A banker who makes loans and other investments. Instead of, let's say, mag-iisip pa yung banker, magko-compute pa siya, magkano yung interest rate through factor, mas madali na kasi meron na nga talagang available na table. And then he had to consider magkano ba yung pera, no? Kung yun ay kinuha mo ngayon, considering merong inflation, or merong unemployment, or let's say may pandemic, na ano nangyari doon sa galaw ng pera. Okay? Then, maaari din na gamitin to, no? Pag, let's say, gustong mag-isip ng manager kung saan ba mas magaling. No? Thinking of alternatives. I-invest ko na lang ba itong perang to? O gamitin ko sa project? Pag ginamit ko sa project, magkano kaya ang kikitain nito? Pagka in-invest ko to, magkano kaya ang kikitain nito? So, between two evil, pipiliin ng finance manager kung ano yung magaling. Okay? Now, for a security analyst, no, he wants to make use of evaluating. What would be that it should be given to an investor, no? Let's say, security analyst ako. Tapos, may dumating sa akin, meron ako dito na 1 million. Gusto kong bumili ng stocks ng Meralco. Now, pag-iisipan ni security analyst, worth ba na ilagay sa Meralco yon? No? Titingnan ni security analyst, magkano ba ngayon ang Meralco shares? Medyo mababa Meralco ngayon, may issue sila eh. So, kuha ko ang security analyst, after evaluating at nakita ko, ay, sir, ma'am, huwag mo ilagay sa Meralco kasi mababa lang ang kikitain yan.
So, making use of computations, magkano dapat, no? Siguro, pinakamaganda, ilagay niyo sa Ayala. Ay, sa Ayala. O, tama, sa Ayala. Sa Globe. No? Kasi kailangan ng pera ng Globe ngayon para lumakas ang internet nila. Magtatatayo sila na cell site. So, maaaring magbigay si Globe na magandang interest or magandang amount, no? Para doon sa kanila mga stocks, para marami bumili. Okay? So, in all of this, sabi nga, dapat may kakayahan tayong mag-compute. Okay? May kakayahan tayo na mag-compute. Okay. So, how are we going to compute? Yan. Pagka ginamit natin ang future value, kamukha yung sinasabi ko kanina, mga anak, no? Kaya medyo nakakalito in a way. Meron tayo dito na way to compute for the future value. Ano yung future value na yon? Yun yung amount that you will be getting in the span of how many years or how many period na gusto mo siya na makuha. Okay? So, assuming gusto mo siyang makuha ng, let's say, 5 years, okay? May i-compute sa'yo. And there is a formula that correlates with it. So, what is this future value interest factor? No? Yung nandiyan sa table na maliliit. Yung time value table. These are the numbers that are being computed already, no? Para hindi na tayo mag-isip kung ano pa o paano pa kukumputin. Kamukha yung kaninang ginawa natin doon sa simple, saka compound. No? Dito, table na lang titignan mo. Kaya very useful yung table na yan. Now, for future value interest factor, now we want to know how much is the value of 1 peso today for a specific period of time for an interest rate given to you. So, meron tayong formula na susundin, future value sub n, meaning number of years, is equals to present value sub 0, magkano yung principal, times the future value interest factor of sub-interest and sub-time or period of time, no? Nakikita niyo ba to? Yan, no? So, present value of sub-n, meaning number of years, let's say 10 years, is equals to present value, magkano yung amount na principal ilalagay mo, sub-0, times future value interest factor, yung nando sa table, considering titignan natin ang interest rate niya at yung number of period. Kaya, pakitingin niyo yung table, okay? Yan ay table 1, table 2, table 3, table 4. Present value table 1, future value table 1, ano nga yun? Future value table 1, ayun. Single, no? Meaning isang computation. Tapos, yung table 2 is present value single. Single din siya. Mamaya, or let's say, baka sa susunod, pag-aaralan naman natin yung future value. No? Doon sa future value, may dalawa doon na klase. Sa present value, may dalawa din na klase. Which is about yung word natin, annuity. Anong annuity? Yung meron kang ilalagak, may installment. Itong pag-aaralan natin na dalawa muna for a while, this goes about yung one time, no? Lagay na one time. Yung mga susunod, merong hulug-hulugan. Pero sa kanya yun, para hindi magulo. Unahin muna natin to. Okay? So, problem. How are we going to determine how much yung 1,000 dito, plus ginamit ko maliliit na amount para madali mag-compute. Kasi nga, ang iniisip ko, no, yung iba cellphone, or let's say tablet or whatever, na maliliit lang. So, mahirap din, no? And I forgot na ipaalala sa inyo na maglagay kayo ng, or maglagay, meron kayong katabi na calculator. Ako kasi may katabi akong calculator. Oh. Naglagay ako ng calculator. Sa tabi ko. Ito
Yan. At ito talagang aking lamesa, ay meron niya. Kompleto dito eh. May calculator na to, merong calculator na ganitong kaliit. Ito, dinadala-dala ko sa bag to pag ako'y umaalis. Okay? Yan. May mga nakatabi dito sa tabi ko dito. Kaya kanina, kung napapansin nyo, nagtitik-tik ako dito. Calculator yung aking katabi. Okay. So, I use in essence, no, yung mga madadali na computing. So, let's determine if you will be putting 1,000 compounded at 6% for 20 years. Kita nyo yung kanina binigay ko? Ito yun eh. Nalito ako nung makita ko may future value. So, having 1,000 computed for 6% at 20 years. Using the formula, since we're looking at 20 years, future value 20 years is equals to, magkano ilalagay natin? 1,000. Magkano? Ano ang future value interest factor ng 1,000? Ng 6% sa 20 years. So, yun na nga to, no? Titignan natin yung table. Okay? At makikita niyo sa table dyan, pagdating ng 20 years at 6%, 20 years, that's 3.207. 3.207. Okay? So, if we compute it, 1,000 times yung table is equals to 3,207. Gets? Now, how do we know magkano kaya ang kinita ng pera? So, we will be looking at the checking. Interest of 20 years, how much is it? Future value, which is makukuha natin 3,207, minus, ano ba yung nilagay nating amount? Present value. So with this, no, nag-come up siya ng 2,207. Gets niya? So meaning, from 1,000, it raised to 3,207 because 2,207 is the interest earned, no, after 20 years having an interest rate of 6%. Compounded. Kaya para bang dito, kinumpute na, no, ilan ang interest niya, 1,000 na yan, in 20 years, yung kinita niyan na 6%, kinumputan pa rin ng 6% lahat ng kinikita na interest. Kaya lahat-lahat yun, nung tinotal 20 years, eto ngayon ang kinita, 2,207. Ngayon, kung matyaga kayo, nakita niyo ginawa natin sa compound kanina, tiyagain niyo, tingnan niyo kung lalabas. No? Tingnan niyo kung lalabas yung 2,207. Lahat-lahat yun, interest na primera, interest na compound, interest para doon sa mga interest na kinumpute para doon sa mga kanya-kanyang interest. Pero for me, hindi ko na pasasakitin ang ulo ko dyan. Dahil sabi ko nga sa inyo, may table naman eh. Ba't ko pa hihirapan yung sarili ko? Gets niya? Kuha niyo ba? Yes po. Yes. Mahirap ba? Hindi naman, ano eh. Sakto lang po. Medyo, ma'am. Medyo nakakalito. Ito pala yung mga ano ko eh, nakatago eh. Sabi ko na eh, alam ko may mga nakatago ako dito eh. Yun, no? So, how is it? Kanina, kinocompute natin, di ba? Yung simple, yung 500,000. Hindi natin mailabas-labas eh, kasi ang haba-haba nga ng magiging computation eh.
Yung 500,000 times 7% for 15 years. If we are to use if we are to use here yung future value na table, no? Or formula pala, future value of 15 years is equals to present values of 0 times future value interest factor. Ito yan, no? Ito. So, yung present value natin, 500,000. Pag tinignan nyo sa table, ang equivalent ng 7 years at 15% is 2.759. 2.759. So, all in all, ang future value 15 years is 1,000,000. 370. Yes. 79,000. 1,379,500. Okay? 1,379,500. Nakukuha ba? Yes po. Sulat lang ha, sulat. Okay. Now, checking. Nakita niyo may checking, no? Checking. How much is the interest earned in 15 years? So, future value minus present value. 879,500. Yes. 879,500. So, yung isang ano niya, no? Yung 500 niya, after 15 years, kikita yon ng 879,500. Yun nga lang, he had to wait for 15 years. No? 879,500. What do you notice? Di ba parang dumoble yung pera niya? No? Doble yung interest. 500, naging 1,003,000, kumita siya ng 879. So, laki na naging kita niya, 879, no? Eh, ang ininvest niya, 500. Di ba, parang tingin mo, dumoble yung pera niya. Eh, pero, maghintay ka nga lang ng 15 years. Eh, okay lang, no? Lalo kung di mo naman gagamitin yung pera, tsaka for investment, why not? Eto, class, ang example, actually, dito eh. Pero ganito ang example. Yung mga, naalala nyo nung araw, mayroong educational fund, no? Yung mga insurance, edu. Yan ang equivalent nun. Na habang naglalagay ka ng pera, no, doon sa annuity, di ba, every year maglalagay ka 30,000. For 5 years, iipunin mo yung 30,000. And then afterwards, may makukuha ka, malaki ang equivalent na makukuha mo. Bakit? Kasi nga, nagamit yung pera mo. Kaya ininteresan nila yung pera mo. Gets nyo? Diba ba? Another example? O, kuha na. Gets na? Gets? Sige. Wala sumasagot, no? Silence means yes. Anyway, no? Meron naman tayong gagawin mamaya eh. Let's move now to present value, no? So, in present value, we will be using the table 2. Table 2 naman. So, give an example to sa future value. What is the value of your peso today? Ngayon, present value. So, with that, we will be using the table 2 and then the formula naman for present value. So, ang gusto mo ma-receive na amount ay ganoon, magkano ilalagay mo ngayon? Para pagdating ng oras na yon, yun yung makukuha mo. Yun ang ibig sabihin ng present value. So, may formula yan, present values of 0. Okay?
So, yun yung hahanapin natin, magkano i-invest mo ngayon, para pagdating ng future, yun yung pera. So, present value of 0 is equals to future value of an n, meaning kung kailan mo yung gusto makuha, times the present value interest factor of an I and an n. No? Interest and number of years. So, assuming, ito yung problema, how much is to be invested today, ngayon, if you want to receive 1,000 after 20 years with 10% interest rate? So, ang gusto daw natin makuha, 1,000. After 20 years, interest of 10%. So, tingnan niyo yung table, no? In 10 years, ay 20 years, not 10%. Gets? Yung ibabaw, mga anak, percentage. Yung gilid, by the way, no? Yung gilid, yun yung number of years. Doon sa table, Kaya pag tignan nyo yung table 2, tignan nyo yung 20 years, tapos tignan nyo yung 10%. 20 years, 10%. Yun, no? So, may nakalagay 0.149. 0.149. Tama po ba? Then, if we multiply it, Yes po. if we multiply it, 1,000 times times 0.149, no, the answer is 149. What does that mean? Kung ilalagay mo at gusto mo kumita ng 1,000 o gusto mo makakuha ng 1,000 after 20 years, no, ngayon pa lang maglagay ka ng 149. Yun ang ibig sabihin yan. So that after 20 years, no, nabibigyan ka ng 10% interest, ang makukuha mo, 1,000. So, computing it, no, future value, 1,000, ang ilalagay mo ngayon, 149, ang magiging interest na kikitain mo is 851. So, that's between ngayon up to 20 years. Kikita ka ng 851. Gets po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, yun yung pinapoint out dito, no? Yung future, maglalagay ka ng amount, and then you will notice how much is it to get after some time, no? Kaya, depende kung ano nilagay mo, ano interest binigay sa'yo, yun ang makukuha mo. Dito sa present value, kung gano'n ang gusto mong kunin, magkano i-invest ko ngayon? Para pagdating ng panahon na yun, yun yung pera na makukuha ko. Yun ang ibig sabihin naman sa present value. Gets po? Yes, ma'am. Yes po. Okay. So, may question po ba kayo? Yung annuity, itutuloy ko na lang ito next meeting para hindi kayo sabog, no? Hindi kayo sabog. Tapos, meron akong na activity nyo, na co-computing nyo para ma-practice. Okay? Now, show me, ganitong klase show me how did you do it when it comes to computations. Okay? And then, the checking, magkano yung nagiging interest niya. So, here, Ma'am? ang interest niya, yes, dyan. Saan po makikita yung checking ng present value? Sa compound interest din po ba? Hindi. Present value, sa present value, yung inilagay natin. Hindi, yung Paano po ina-assume mo. malalaman yung interest? Ayan, ina-assume Ang mo. table 4 at Ha? Wala pa tayo sa table 3 and 4, Hindi pa natin gagamitin yun. Manento pa lang tayo. So, sa present value, sinasabi, magkano ang gusto mong madampot or magkano ang gusto mong mapala. ay table 2 pala. Gusto mong mapala. So, dito, how much is it, how much are you going to invest today if you want to receive 1,000? Meaning,
Yung foresight mo, pagdating ng panahon na yun, gusto ko 1,000. Magkano ilalagay ko ngayon? Given the formula, the rate and the number of times or number of years. Dito naman sa future value, okay, kung maglalagay ako ngayon, magkano siya pagdating ng panahon? So, yun, open-ended. Either talo ka o either panalo ka. Depending on anong economy. Kaya nakita niyo ang bangko hindi makapagsabi kung magkano ang fixed interest rate. Kasi dumedepende yun kung mataas ba ngayon. Kasi ganito yan eh. Kung nag-invest ka, halimbawa ako, mag-invest ako, ngayong month na to, mag-invest ako 100,000. Nakakuha ako ng let's say 600. Sa susunod, no, kung halimbawa nag-invest ako, baka hindi na ibigay sa akin 6%. Bakit? Baka mas mababa kasi kamukha niya, pandemic, walang trabaho niya, baka mas mababa. Or, baka nakatuklas na ng gamot para do sa virus, baka yung 6% sa next na pag-invest ko, baka mas mataas, maging 8% instead of 6. Kasi maganda na yung ekonomiya. Kaya yung rate of interest, dumidepende yun sa mga bangko kung ano binibigay nila. Kaya kung nagpe-place ka ng time deposit sa bangko, you cannot say to the manager, I want a 9% interest rate. Baka sabihin ng bangko sa'yo, ikaw na mag-manager dito. Sa future value yun, it's open-ended. Pag sinabi open-ended, dumidepende sa interest. Doon sa naman, sa present, wala siya kasi fixed. Gusto mo ma-attain yung ganong amount on a specific date given this percentage. Kaya kung let's say, gusto ko makareceive ako ng 2 million after 25 years kung magre-retiro ko. No? Magkano ilalagay ko ngayon kung bibigyan ako ng bangko ng interest na let's say 3%? So, titignan ko ngayon yun sa present value table. No? 25 years, tapos binigyan akong 3%. Gets nyo? Computin nga natin. Tingin ko malaki yun. Sa ballpen ko. Yun. Let's say I want a 2 million after 25 years. Tapos ngayon, i-invest ko 3% na rate lang bibigay. So, tingnan ko yung present value. Ano yung present value natin dito? Ano ang equivalent ng 25 years sa 3%? May 25 years na. Ay, wala. Naku, maglalaro pa tayo. 3%. So, it's between 0.524 and 0.477, no? Kasi wala 25 eh. 24 at saka 28. Five 0.524 minus 0.477. This is in a span of 24.4%. So a difference of 0.47 divided by 4 plus 0.524. So more or less, it's a 0.535 o 5.536. 0.536. So, kung kukompute natin ito, 2 million, 2 million times 0.536.
ang ilalagay ko ngayon, tama ba yun? Bakit malaan siya? Ano yung given pala, ma'am? Given is 2 million, Tapos, 25 years range. Wala kasi 25 dito eh. Ano ka pa, i-interpolate ka pa eh. ilang Present value Ilang- yun, ma'am. ilang Ah. percent, ma'am, yung 3%. interest? 3% lang. 3%. 3%? Ano hinahanap Zero natin, ma'am? Future? Or Present. Present. present, 2 million. 3%. Yung 25 years ma'am is 4.78. Yung 3% po. Ano na? 0.47. Yung 25 years na 3%. 3%. 4.4, 0.478 ma'am. 78. Malapit na pala. Konti lang pala yung difference ko. So, kung 2 million ang gusto natin, ang gusto ko times 0.478. So, ang 900. ilalagay ko, 956,000. Yes, ma'am. Tapos maghihintay ako ng 25 years, no? 25 years, para makuha ko 2 million. Gano'n, no? Wala kasi yung 25 na, 24, tapos 28 na agad eh. Senior cut ko kasi to kasi nga masyadong mahaba. Anyway, ang gagawin dito, yun nga, no? Mag-i-interpolate ka, gagawa ka ng yung in-between na sinasabi para makuha yung difference. Okay. So, may question pa kayo, ha? May question pa? None po. Ma'am, yung sa table, rounded off to 3 decimal places, di ba? Pwedeng, okay lang din kung gumamit ka talaga ng formula instead na table. Pwede naman. Kaya lang, yun nga, 3 digit lang. Kasi the usual, malabas yata yung 4. Ang accounting, ginagamit nila 4. After the decimal. Masyadong mahaba eh. Diba? Kaya na lang, ginagawa ko dyan, plus or minus. Sige po. Thank you po. Okay. Wala na? Wala na question? Hanggang dito muna tayo ha. Ayokong pagsabay-sabayin kasi yung susunod medyo madugo yun eh. Apat na formula mimitin natin doon eh. Mas makakagulo. Buti na dito muna. So, we go in simple, we go in compound, and then we go in future, we go in present. No? Yung present value annuity, saka future value annuity, sa susunod na. Kasi tig-dalawang formula yun eh. Para hindi makagulo. Okay kayo? So, may bibigay ako na mga problem. Mahirap lang dito kasi ko ididikta ko pa eh. So, ilagay ko na lang doon sa And then, compute that. Show me the computation. Show me. Ipapasa sa Google Classroom. And then, lalagay ko doon. Para hindi dumadami yung messenger ko, be. Sa messenger yung iba pinapasa eh. Ang haba eh. Para classroom, para nakokontrol kung sino, ha? Okay na kayo? And by the way, pala, I forgot to say, yung nakaraan, that I will be giving a short quiz para dun sa ating financial, ha? Hindi pala yun, computation actually. Tapos na tayo sa quiz eh. Yung theory. Computation, no? Nakalimutan ko yata sabihin sa inyo kaya hindi ako nagbigay kasi baka mamaya mabigla kayo eh. Pero ngayon, no, sinasabi ko na, I will be giving a sort of computation na quiz. Mga siguro 2-3 problem lang.
giving a, let's say, a short financial statement. Para makita ko lang kung may naintindihan ko dun sa discussion na nakaraan. Okay? May tanong ka, whatever? Ma'am, Hmm. ay, never mind po. Ano po? Hello, ma'am. Until when po yung quiz po natin? Ano yon? Until when po yung quiz natin po yung ilalagay sa Google Classroom? Mahina anak ko. Until when po yung... Ano daw? Deadline daw po, ma'am. Hanggang kailan daw po yung sa ano? Ilalagay ko dun sa ano. I-note ko kung ano yung mga gagawin, ha? Okay Kasi po, iba, ma'am. ganun Thank naman, you. pag tanongan ng tanongan. Sige, lagay na natin lahat doon. Kailan siya ipapasa, paano siya ipapasa, mga gano'n, no? Para hindi na yung tanongan ng tanongan. Minsan nabubugbog yung messenger natin, eh, no? Sa dami ng ano, ang dami ng itinatay. Dumadami yung tinatype, eh. Sige. So, kung wala na kayong tanong, we will be continuing this sa next meeting para doon sa iba pa. No, it's a sort of reviewing. Galing talaga ang asawa ko, pinaalala ko. Picture daw, picture. Ay. Wait, hirap to. Parati ka na lang nagbibigil siya. Ah. Eh. Wait, Hmm.